Isang mapagpalang araw po muli sa inyong mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Okay mga katiits, good day, happy treasure hunting day mga katiits. Okay mga katiits, bago ako mag-umpisa ay yung nga pala sa mga katiits po na natin na gusto magpadikod, may mga signs, markers and symbols po sa kanilang natagpo sa lugar. Ganito po mga katiits, pwede nyo i-send po through messenger po. I-address mo lang po sa akin, Alejandro Sanchez, para po matulungan po kayo sa pagdikod, pagbasa, pag-analisa po. At marami po tayong mga katiits na pwedeng tumulong po sa pagdikod po ng inyong mga signs, markers and symbols po na isa natatagpuan niyo po sa inyong lugar. Okay mga katiits, tuloy na po tayo. Ang ating paksa ngayon mga katiits, ang ating pag-usapan, isang papaano po nakuha at papaano po nila kinuha ang isang mga big deposit at mga big bunker deposit po sa ating bansa. Yung mga gold bars na mga malalaking volume talaga mga katiits ang kanilang nakatago mga katiits. So ganito mga katiits, ang mga strategy na mga ginagawa po ng tulad ng mga Japanese, Korean and Chinese, ang ginagawa po nila mga katiits ay magpapanggap yan mga katiits mga kontratista mga katiits sa ating bansa. So ano-ano po yung mga kanilang ginagawa mga katiits upang ma-retrieve lang, upang makuha lamang ang isang nakatagong mga big boulder, mga big bunker deposit sa ating bansa, ay ang kanila pong ginagawa po mga katiits ay ang strategy nila mga katiits, kunyari po mayroon silang mga ginagawang projects like dam mga katiits. Okay, bakit yan ang napili nilang projects sa ating bansa mga katiits? Alam nyo na mga katiits kung bakit dam mga katiits. Kasi nga, alam naman mga katiits, gagawa kayo ng dam sa mga lower area. Doon kayo maggawa ng dam, ay hindi naman po pwede yun. So, ang dam mga katiits ay ginagawa yan sa mga high-rise mountain, mga elevated mountains yan, doon talaga yan ilalagay yung dam na pwedeng i-put up kung mayroon talagang dam projects. So, ngayon mga katiits, kung bakit sasabi ko na kung bakit napaka-galing at napaka-strategic yung ginagawa nilang pag-retrieve, pagkuha po ng big bunker deposit, big deposit sa ating bansa. Unang-una ginagawa nila mga katiits, yun nga, magpapanggap po yan mga katiits ng isang kontratista mga katiits. At ginawa nila ngayon mga katiits, una-una gagawa ng kalsada yan mga katiits. Siyempre, ang kalsada mga katiits, madali lang yan gagawin dahil nga kompleto ito mga katiits sa heavy equipments. Mayroon silang bulldozer, mayroon silang backhoe, ang backhoe pwedeng maghukay, ang bulldozer pwedeng maggawa ng kalsada, pwede rin yan maghukay ang bulldozer. So, paano po nila nakuha yung big bunker deposit o yung mga big deposit sa high-rise mountain sa tuktok ng bundok mga katiits? Kasi nga, karamihan po sa mga big boulder o big bunker deposit ay nasa bundok po, linagay po ng mga Japanese mga katiits. Napapansin niyo po yung mga katiits, yung area na walang kakahoy-kahoy, kalbo at talagang parang hindi tinutubuan ng wala siyang malalaking, hindi, damo lang na maliit lang. Kumbaga sa hindi yan makapenetrate kasi nga, ang ilalim noon ay haguka at mayroong laman yung ilalim. Walang kahoy na mabubuhay talaga ng malaking kahoy, kundi yung mga damo-damo lamang sa bandang itaas ng lupa mga katiits. So ganyan mga katiits ang ginagawa nila. Unang-una gagawa sila ng kalsada. Siyempre,
Bakit kalsada? Ah, ah, para magiging mabilisan access po in case na ma-retrieve po yung item. Unang-una, pagpunta sa target area, mga katiit. Siyempre, dapat may kalsada. So, yun yung ginagawa ngayon ng mga Japanese, Korean, and Chinese mga katiits. Kasi nga, nung kapanahon pala noon yan ay magkasama-sama pala yan nung World War II mga katiits. Siguro nung nagkaroon na ng labo-labo, nung dumating yung mga Amerikano, ayun yung siguro kanya-kanya na silang tago ng mga wealth, mga gold bars mga katiits na yung ay galing po sa iba-ibang bansa mga katiits na dinala po ng Hapon dito sa ating bansang Pilipinas. So, ganito yan mga katiits. Ang kanilang ginagawa para lang malihim at hindi malalaman ng sambayan Pilipino. At siyempre, hindi talaga mawala yung may mga kakutsabayan mga unang-una dyan sa kung saang lugar yan. Siyempre, mayor una mga katiits, yung isa yan sa makinabang in case na ma-retrieve, makuha yung items na malakihan po mga katiits. So, ang galing nila mga katiits, ang galing. Oh, bakit? Easy to get lang o bakit napakadali kunin? Kasi nga, mga katiits ay kumpleto sila sa heavy equipments like bulldozer, backhoe, madali lang nila makuha mga katiits. At sabi nga mga katiits, yung mga big boulder, big deposit and big bunker deposit mga katiits, may mga bomb trap talaga yan mga katiits. May mga booby trap talaga yan, may mga water trap talaga yan mga katiits. Dahil yan ay malakihan na mga katiits. Hindi na basta-basta ay million, billion na yan mga katiits. Ang halaga niyan mga katiits. Dahil alam nyo naman mga katiits, magkano ang 1 kilo ng gold bar ngayon mga katiits. 3 to 5 million katiits ang 1 kilo ng gold bar mga katiits. So, mantakin mo yun mga katiits kung ilang tons yan kung yung kanilang makuha sa kanilang target site mga katiits. So ganito mga katiits, ang kadalasan yan, kanila pong at alam po nila ang mga bomba kung saan kasi nga sila po ang naglalagay niyan. At mapapansin niyo po mga katiits na ang ginagawa nila kung alin yung target nila, yung halimbawa yung bundok na yan, ay dandahan po nila yan ini-script, hinuhukay yung tagiliran mismo ng pinaglalagyan po ng deposito mga katiits. Ang galing. So, alam nila kung saan yung nakalagay yung mga bomb trap mga katiits. Kaya tama talaga yung ginagawa nila kasi nga hindi sila naghuhukay dun sa top mountain kundi nasa pinaka laylayan ng mountain po yung kanilang tinitira. So sa unti-unti nila yan hinahukay, unti-unti nila tinatapyasan yung bundok, yung target, yung bunker deposit na yan para easy to get sila sa kanilang retrieval operation mga katiits. So ganun kagaling mga katiits ang kanilang ginagawang pagkuha na palihim po sa pag-retrieval po ng mga gold bar pong big deposit gold bar, big bunker deposit gold bar sa ating bansa mga katiits. So grabe mga katiits yung ating ginagawa, may mga katiits po tayong minsan tukoy po yung pinaglagyan po ng mga deposito, mga big bunker deposit. So, nandiyan na po yung inuhukay po natin ng how many feet ang lalim. May mga tag 30 feet, 40 feet, o 30 meters, 40 meters, 60 meters po ang lalim. Yun nga, ang problema mga katiits ay is danger.
sobrang danger talaga kasi nga hindi natin alam kung saan nakalagay po yung mga booby trap, yung mga water trap, yung mga bomb trap kasi nga yan ay malakihan ng item na hindi basta-basta yan nila ibibigay kung kanino-kanino mga katiits. Kasi nga yung bago nila yan iniwan yan, alam nila kung saan nila huhukayin. Alam nila kung saan nila kukunin yan na hindi po masasaling po yung kanilang mga bomb trap na linalagay dyan sa mga malakihang big deposit, big bunker deposit mga katiits. So, ngayon mga katiits, alam nyo na yung estratehiya. Alam mo, minsan mga katiits yan, kapag malapit na po na makuha o yung target nila, mag-ooperate yan. Sigurado yan sa gabi mga katiits. Hindi yan mag-operate ng araw. Pag mga ganyang malapitan na, kung mga ilang distansya na lang mga katiits, ilang metro na lang, ay yan ay mag-ooperate yan mostly sa gabi mga katiits. Siyempre, para malihis yan na walang makakita, walang makapansin po na retrieval pala yung kanilang ginawa mga katiits. Sobra yan mga katiits. Sana ay nakuha kayong kaalaman mga katiits na kung bakit gano'n na lamang kahirap kukunin po yung mga big bunker deposit, big deposit item kasi nga hindi natin alam kung paano kukunin yan. At delikado talaga yan mga katiits kasi nga malalim talaga yan na pagkalagay. Kaya nga ang ginagawa nila ngayon, strategy nila, kunyari mapapanggap na contractor, magpapanggap na contractor ng dam, siyempre nga saan ba mag-umpisa yung project ay nasa bundok talaga yan mga katiits. Sa mga elevated mountains yan, sa mga high-rise mountain yan ang mga dam talaga na projects mga katiits. So ito nga mga katiits, sana'y medyo nakakuha kayo ng kaalaman kung paano na retrieval, kung paano nila kinuha. At sigurado ako mga katiits, mayroon pa talagang natitira po dito sa ating bansa dahil nga may mga projects pa talaga na nandyan ngayon sa ating bansa na nag-ooperate ngayon sa mga high-rise mountain, mga elevated mountain, na sa top mountains mga katiits, ang mga contractor na yan. So, ganyan ka lupit mga katiits yung mga Japanese, Korean, Chinese kapag nag-retrieval, kapag kanila nang kinuha yung mga nakatagong big bunker deposit mga katiits. So mga katiits, maraming salamat po sa suporta sa aking YouTube channel at sana hindi kayo magsawang manood at yung mga mga katiits natin na gusto magpabasa o magpadikod, message lang po kayo, pwede nyo isend ang inyong mga picture sa aking messenger Alejandro Sanchez mga katiits. Ito po mga katiits, sana po ay inyo pong matulungan po ang ating iba pong katiits. Thank you so much for watching katiits.